So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ako po ay magbibigay lamang po ng maiksing komento dito nga po guys sa hinihinging pabor ng China na ipagdasal daw po natin sila. Dahil ang China po ngayon guys, sa mga hindi po nakakaalam, ay nakararanas po ng matinding pagbaha. Dahil nga po yan sa sobrang lakas ng ulan. Wala pong bagyo, malakas lang po na ulan. Ngayon po ang nangyayari, binaha po sila. To the point na madami din pong mga bahay ang lumubog po, pinalubog po ng napakalakas na ulan. Anyway guys, kung babasahin nyo yung comment section, madami po talaga ang natuwang mga Pilipino sa nangyayaring dinaranas na kalamidad ng China. Well, kung ako po yung tatanungin ninyo, para po sa akin, medyo syempre hindi na talaga natin masisisi ang ibang Pilipino na magkomento ng ganyang klaseng uri ng comment na natatawa sila, na wini-wish na sana meron daw po mga natigibumbum, bumalik sa paghihirap ang China, mga ganyan-ganyan. Hindi natin maiiwasan yan. Syempre, mahal po ng Pilipino itong ating bansang Pilipinas. To the point nga po guys na, alam nyo naman yung issue ngayon, no? Doon sa tensyon sa West Philippine Sea and South China Sea na kung saan grabe nga po ang ginagawang bullying and harassment sa ating mga Navy. Pero guys, uulitin ko po sa inyo, sa totoo lang, hindi ko din po gusto yung ginagawang pambubuli ng China. Pero hindi ko rin po gusto na makita, lalo pat merong mga bata at mga kababayan ding Pilipino natin ang naapektuhan din po dahil nga po sa matindi at malakas na pagbaha. Dulot nga po guys ng syempre kalamidad eh. Sabi nga ng iba, kinarma nga daw po itong China. Whether karma man yan or hindi, it serves a lesson na dapat hindi po tayo maging sakim, no? Dapat hindi tayo maging sakim. Pero sa akin, guys, kung ako yung magbibigay ng komento sa nakikita ko, it's so unfair din naman, mga Pilipino, na magkokomento tayo ng ganyan. Baka malay mo, hindi sa inaasahan, 'di ba? Nakunod, wag naman po sanang bumalik sa atin. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng ng disaster ng nature. Alam nyo, yung mga mamamayang Pilipino, kahit ilang beses yang inape, ilang beses yang pinalugmok. Alam niyo, yung ugali talaga natin mga Pilipino, hindi pa din nawawala yung pagiging makatao natin, even though na ganun yung ginagawa nila sa atin, nandito pa din yung pagiging soft-hearted, pagiging kinds, and makatao ng ating mga, katulad nating mga mamamayang Pilipino. Pero hindi talaga maiwasan yung you know, may mga Pilipino na syempre, lubos-lubos talaga yung galit. So, ito po guys yung ilang bahagi ng mga picture na ating nakuha. Dulot nga po guys sa matinding dinaranas na pagbaha ngayon ng China. So, yan po guys, oh, kita nyo. Ito pa. Grabe, no? Ang taas, ang taas. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. May mga matatanda guys, oh. May matandang inaakay. Ito pa. Baha, putik, oh. Ito pa. Ito pa. Grabe, no? Talagang iba talaga pag ang panahon ang gumaganti. Ito. Yan. Yan. Ito pa. Grabe no, lala. Talagang parang inubos sila ng ng baha, nilamon sila. So ito naman po yung balita. Ang sabi dito, pray for China. Nakakaranas ng matinding pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Nakaranas ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha dulot ng frontal system ang Guangxi province ng China na nagdulot ng matinding baha sa maraming lugar. So kung babasihan natin yung mga komento, ang daming nagsabi ng deserve. Pero wag naman po tayong ganon, mga kababayan. Wag naman po nating syempre yung gobyerno po nila yung may problema doon. Yung mga tao, sumusunod lang din naman po
sa rules and regulation ng policy ng China. Hindi naman po lahat ng mga taga-China na mga tao ay masasama. Ang problema, nilamon po sila ng sistema. Nilamon po sila ng fake news ng China. Kasi wala pong wala pong sumasalungat sa China. Kung ano lang po yung nilabas nilang balita, yun lang po. Wala pong sumasalungat doon. Hindi po katulad dito sa bansang Pilipinas na may kanya-kanya. 'Di ba? May sumasalungat dito, may sumasalungat dito. Kaya nababalanse natin kung ano ba yung tama or mali. Doon po sa China, isa lang po yung news ng mga yan. Pero anyway, sa usapang West Philippine Sea po guys, talagang kahit ako, natitriggered na din. Kasi mali po talaga yung approach ng China, lalo na po sa inilabas nilang dash line. Dati 9 dash line, ngayon 10 dash line na, 'di ba? Dito nga po guys, sa kanilang ancient history, na kung saan kanila daw po yun. Para sa akin, mali po yung ginagawa nila. Lalong-lalo pa yung nangyari doon guys sa Ayungin Shoal na kung saan ay pinapalakol ng mga Chinese Coast Guard itong boat, itong bangka ng ating Philippine Navy. Mali po yung approach nila. Sobrang mali at kinukundi na po natin yun kasi atin po ang West Philippine Sea. Atin po ang West Philippine Sea, atin yan. Tayo po ang nanalo sa arbitral case at according sa PCA and invalidates po yung claims ng China, yung historical claims, ancient historical claims ng China, nasa kanila ang West Philippine Sea. Nasa kanila yung West Philippine Sea na parte ng bansang Pilipinas. Ang dami po kasing resources dyan guys sa West Philippine Sea. Mayaman yung West Philippine Sea. And daanan po yan guys, freedom of navigation po yan. Kung kaya't itong China naghahabol. Pero makikita nyo naman na ang may mali po dito ay yung China. And trust our president kasi ginagampanan naman po ng ating presidente yung kanyang trabaho. Wait lang nga guys, mayroon kasing balita dito kanina, ipi-play natin sa inyo na kung saan pinagalaban ng ating presidente at naninindigan po ang ating Pangulo para po sa karapatan ng Pilipinas. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailanman hindi titiklop ang Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabala rin siya sa China, oras na lumala ang tensyon at may namatay na Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Cannot allow anyone. Matapang ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinahayag niya sa harap ng international community ang paninindigan ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na matagal nang naitalaga kung hanggang saan ang ating teritoryo na pinagtibay pa ng mga kasunduan at batas tulad ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang naipanalo nating arbitral ruling noong 2016. Kaya giit niya, may legal na basihan ang territorial claim ng Pilipinas. The lines that we draw on our waters are not derived from just our imagination, but from Ang angas, no? Nakita niyo yung banat ni President Marcos? Yung claim namin ay hindi po galing sa imagination. Diba? Nakikita nyo, kasi yung claim ng China sa kanilang 9 dash line, according po yan sa kanilang ancient history time, historical rights, galing po sa kanilang mga ninuno, na kanila daw po yan, yung 9 dash line na yan, dahil yan daw po ang sabi ng kanilang mga ninuno. Tayo naman po guys, hindi po tayo nagbasa. Kung tutusin nga guys, pwede tayong gumawa ng sarili nating mapa pero never po natin ginawa. Dumadaan po tayo sa due process and rule of law. national law. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Pangako pa ni Pangulong Marcos. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sakali umanong mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, tatawagin na raw ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika, kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Nang matanong kung ano ang magiging trigger, umit siya nito.
Ang sagot ng Pangulo, If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo guys, just trust our president. Kasi alam nyo, kaya hindi pa ina-activate yung Mutual Defense Treaty natin is hindi pa naman nasusurpass nila yung pasensya ng ating presidente. Okay, sige, mambuli kayo. Hanggat gusto ninyo, mambuli kayo. Kung ginamitan nyo kami ng itak, gagamit din kami ng itak. Kung gagamitan nyo kami ng kutsilyo, gagamit din kami ng kutsilyo. Alam nyo guys, para sa akin ako, sa analysis ko lang naman, they are testing the water. Kumbaga gusto nilang manguna tayo. Sinasagad nila yung pasensya natin para manguna tayo. Kung tayo ang unang pumutok, itcha po yan guys, ng gera. Pero hindi pa naman po tayo pumuputok. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung ginagamit lang nila palakol. Yung ginagamit lang nila kutsilyo, 'di ba? Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ang inaantay lang talaga ng ating presidente dito, sagarin nyo yung pasensya niya. 'Di ba? May mamatay lang dyan, i-activate na yung Mutual Defense Treaty. Kaya nga, never tayong tinutukan ng baril ng China. Or kung tinutukan man, never naman tayong pinutukan. Pero hanggang sa ano lang sila, sa mga disorderly behavior, dyan sila magaling sa bullying Kaya nga kinukundina natin. Pero kung kaya naman, 'di ba? Kung ano yung ginawa nila sa atin, edi gawin din natin sa kanila. Just like what happened sa ginagawa ng India. 'Di ba? Lumalaban yung India. Kaya talagang hindi sila nabubuli. Pero anyway, malaking kawalan din kasi sa China kapag yung India ay nagalit. Kasi talagang babagsak yung kanilang ekonomiya. Hawak ng India yung bawat lugar, yung bawat trespassage, yung mga passageway para po sa growth and economy ng China. Anyway, wag din nilang gagalitin ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas po guys, maliit lamang po tayong bansa pero madami pong mga kalatig bansa ang sumusuporta at naiinis sa pambubuli ng China. Anyway. And therefore, we will respond accordingly. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lithuania. Dito niya naman sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa anumang makapangyarihang bansa gaya ng China, Amerika o Russia, kundi para lang daw sa Pilipinas. Mukhang pinaghandaan talaga ng international community na talakayin ang issue ng West Philippine Sea. Bago pa kasi magsimula ang keynote speech, si Pangulong Bongbong Marcos ay may nakausap namang opisyal ng pamahalaan natin. At marami sa kanila nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Nagkaroon ng pagkakataon na magka-bilateral meeting si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga counterpart ng opisyal ng ibang bansa. Marami raw ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na sa bagong polisiya ng China kung saan huhulihin daw ang mga anilay trespasser sa South China Sea. We are happy about that because it probably needs to say that a lot of countries are interested in helping us with the situation. Not just interested to know what we think about the situation, but really they are offering us assistance, support. Ngayong araw naman nakatakdang magsalita sa Shangri-La Dialogue si Browner, pati na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Anyway, yun guys, 'di ba? Narinig ninyo. So basically, tayo may legal basis tayo, which is yung rule of law and yung UNCLOS nga na binigyan na ng desisyon na tayo po yung may sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. So anyway, going back sa ating topic, hindi ko din naman wini-wish yung bad karma dito po sa China. Kasi gobyerno din po yung may kasalanan dyan at hindi po yung tao. Kahit pa paano, maging makatao din tayo. Kahit hindi nila tayo tinatratong parang tao. Pero yung sasabihin ko lang sa inyo guys, siguro it is a karma for them. Pero wag nating i-wish yung ganong klaseng luck. Kasi pag sa atin din mangyari yun, di ba, masakit din. So, wag tayong bumaba sa klase ng level ng China. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.